Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, medyo grabe po ito. Dahil mga kababayan, di ba kung makikita ninyo, naglabas ang MTRCB ng matinding verdict dito sa It's Showtime mga kababayan. So ngayon, hindi yata kinaya ng mga banatiko ng It's Showtime, kaya to the rescue or to the tulong, etong isang sikat na news, sabihin natin, news agency mga kababayan or news station dito sa It's Showtime. At pinapalabas po nila mga kababayan, eto daw pong TVJ is 43 years daw ng lait ng mga bakla may kapansanan, mga pangit at mga kababaihan daw po mga kababayan. Yan po yung pinapalabas po nila. So ngayon, yan po yung pag-uusapan natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito mga kababayan. At mega love shoutout din po sa mga viewers na nakatutok agad sa atin. Grabe, sobrang solid. Mega love shoutout po sa inyo ng napakasarap. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong batiyan ng isang magandang umaga at tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. So eto, umpisahan agad natin yung ating talakayan. Doon sa sinasabi na eto daw pong TVJ is sa loob daw po ng 43 years ay wala daw pong ibang ginawa kung hindi manlait daw po ng mga may kapansanan, mga bakla, mga kababaihan at saka mga pangit daw po. Pero bago tayo magtungo doon, unahin muna natin na itong isa. Itong kay Sir Ben Tulfo, yung reaction niya sa pagkakasuspended ng It's Showtime. So i-play na po natin, ulitin ko, kinikredit natin to kay Sir Ben Tulfo sa Bitag Official, mga kababayan. Kanila po yan, gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-follow, hindi pa nakakapag-subscribe kay Kuya Ben Tulfo, mag-subscribe na po kayo. I-play na po natin. Alright. Alam niyo bang ibig sabihin ng serial violator? Well, that's the word for the day, serial violator. Makinig yung mga panatiko ni Vice, ha? Ay, makinig kayo na yung mga tainga ninyo, ha? Makinig kayo na matindi. Matindi to. Tandaan po yan, ano? Bibigyan po natin yung definition yan. Okay. Lahat. Anong tawag doon sa mga hindi marunong madala, walang kadala-dala? Inuulit ang kanilang maling gawain. Well, parang sinusubukan kung gaano kahaba ang PC ng MTRCB. Okay. Makinig kayo Matapos dito. ang ilang warning mula sa MTRCB, sa taong ito, kumamal po sila ng mga warning, sinuspinde ng MTRCB ang programang It's Showtime! Oy, grabe naman yun, no? Alright. Ayan, ipagpatuloy pa natin. Wait lang. Matapos mag-trending ang kontrobersyal ng Isip Bata segment kung saan ipinakita po nila doon. Suggestive. Sabi dito ni si Kurunzaki, serial violator. Ano yan? Dakilang pasaway. Eto nga, alam niyo sa totoo lang, real talk tong si Ben Tulfo. Etong si Sir Ben Tulfo, napaka-real talk nito. Talagang pag ito pinakinggan mo, talagang kung ikaw panatiko ka device, wala kang ibang gagawin kung hindi pumasok sa cabinet at takpan yung tainga mo at umiyak na lang. Di ba mga kababayan, wala kang ibang gagawin kung hindi umiyak ka na lang sa isang sulok. Shot daliri, tirik mata, sarap ng icing ng cake. Ngayon, no airing, no showtime. Di ba napakalupit? Ano kayo ngayon? Kasi ito mga kababayan kung talagang kung talagang tama yung ginawa ng mga yung ginawa ng mga sinusuportahan ng mga panatiko ng It's Showtime, kung talagang tama ang ginawa ni Ayon at ni Vice, hindi sila mapapatawa ng kaparusahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tama yung ginawa nila, walang Ben Tulfo na babatikos po sa kanila. Totoo po to. Kung tama yung ginawa nila, kaso nga lang mali. Dakilang pasaway nga sa kadakilang pasaway, mga kababayan, yun, temporary suspended. Temporary suspended. Pagpatuloy pa natin. Well,
It's time na talagang ito'y pag-iisipan na po, ibikbik ka lang kokote. Walang pumpuwang ang ganitong klaseng gawain sa television. Oo, tama. Kung paulit-ulit na ginagawa ang paglabag, ito po'y tawag dito, serial violator. Ah, Bakit po serial? Series of violations. Serye ng mga paglabag sa pamantayan o regulasyon ng Movie and Television Review Classification Board o MTRCB. Mahalin tulad dito sa mga, ito po kung titingnan po natin sa mga pasok-labas sa kulungan, paulit-ulit ang tawag po sa kanila, recidivist. Yung pong terminolohiya ang ginagamit po ng mga criminologist, recidivist. Sa nangyari ho sa Showtime, So sa madalit salita mga kababayan, sina Vice Ganda, since pasaway nga sila, yung It's Showtime, yung programa po nila, paulit-ulit na lang. Kasi kung makikita nyo naman talaga, di ba, yung kung makikita nyo, yung lumabas na verdict, napakarami po nilang violation. Talagang kung makikita po natin, talagang inugali na nila gumawa ng hindi maganda. Ano po, lalo na pagdating sa kanilang paglalabas ng mga salita or paglalaro nila ng kanilang mga salita, binibitawan nila on air. Kung makikita nyo nga, eto nga dapat nakikita din or natututukan din ng MTRCB, yung pagbanggit ng bata dun sa tuli. Kung makikita nyo po yon, isang paglabag din po yon. Diba yung mismong bata nagbabanggit ng hindi magandang salita? O ba naman? So kung makikita nyo mga kababayan, talagang inugali na nila na lumabag. Akala kasi nila, hindi sila pagtutuunan ng pansin ng MTRCB. Akala nila yung ginagawa nila hanggang warning lang. Yung ibinibigay ng MTRCB, hindi nila akalain na bibigyan sila ng matinding verdict kung saan nga matetemporally, eto silang suspended. Diba? Na kung saan makakatanggap sila ng hagupit ng MTRCB. Ito nga yung kung makikita nyo yung It's Showtime, kung halimbawa natin doon sa isang tao, yung isang tao na akala niya hindi siya sasampalin ng babae pag hinipuan niya. Sakto, etong It's Showtime, hinipuan niya yung MTRCB, kaya sinampiga ng 2 sampiga. At yun yung hindi nila matanggap. Mga kababayan, yun talaga yung hindi nila matanggap. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yun nangyayari ngayon sa It's Showtime. Wala pong ibang dapat sisihin dyan. Hindi ang MTRCB, kung hindi yung si Vice at saka si Ayon. Si Vice at saka si Ayon kasi sila yung nakalabag, nadamay lang yung It's Showtime. Yun na lamang po yung isipin po natin. Ulitin ko, hindi po paninira yung sinasabi namin sa It's Showtime. Kung hindi, ikinokorek lang po namin yung ibinabato ninyo kay Miss Lala kasi sobrang sasakit na salita naman nun. Actually, nagbabasa ako kanina ng mga comment ng mga panatiko ni Vice. Nandoon yung resign ka na Lala, may nag-comment pa nga na sana mawala na daw. Nasaan yung pag-iisip nyo yun? Nasaan yung tamang pag-uutak nyo doon? So anyway, napakinggan naman natin yung mga binitawan salita ni Sir Ben Tulfo. Talagang masasabi natin na talagang sapul na sapul sila. Ang main aral kasi dito na nakuha natin mga kababayan, dapat magpasalamat na lang. Dapat magpasalamat na lang yung mga panatiko ni Vice na 12 days lang yung natamo na suspension ng It's Showtime galing dito sa MTRCB. Magpasalamat na lang talaga kayo. 12 days lang, hindi 3 months. So anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Yan. So ito yung sinasabi ko kasi, yung ginagawa ni Rendon, automatic humihingi ito ng parang humihingi ng kapalit or pagkilala. Kasi sabi dito mga kababayan sa publiko, basahin po natin. Yan. Sabi dito mga kababayan sa publiko, 7 hours in upload. Rendon sa EAT, Itbulaga, pasalamat kayo sa akin, tataas ang rating ninyo. Dahil daw sa ginawa niya na paghahamon dito sa MTRCB na bigyan ng suspension etong It's Showtime mga kababayan, at dahil sa panawagan niya. So sabi dito, igini-estimate ni motivational speaker Rendon Labrador na dapat magpasalamat sa kanya ang mga noontime show na EAT at Itbulaga dahil Arriba ang ratings ng mga ito sa pagka-suspended ng It's Showtime mga kababayan. Alam nyo kasi, ito yung para sa akin opinion ko. Kung masuspended man ang It's Showtime at saka itong or di kaya naman hindi mga kababayan, wala pa rin naman nagbago. Pumapangatlo or pumapangalawa pa rin naman sila. Kahit nandyan sila or wala, hanggang pangatlo at hanggang pangalawa lang ang It's Showtime. Hindi po sila lumalamang. Kaya nga okay lang naman na nandyan sila, okay lang din naman na wala sila. Kung baga mga kababayan,
wala dapat tayong ipagpasalamat kay Rendon. Dapat nga magpasalamat pa siya kasi sumikat siya. So by the way, sabi pa dito, say ni Rendon, dahil sa pag-call out niya sa pagdila ng cake na gamit ang daliri ng magkarelasyong Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment ng Showtime, ay pinatawan ang It's Showtime ng 12 or 12 araw na suspension ng MTRCB. Yan po yung sabi dyan. Sabi pa dito, saan naman lang yung mga kalabang mga noontime show diyan, magpasalamat naman kahit konti. Ay! Mga taga EAD at saka Itbulaga, magpasalamat daw kayo kay Rendon. Kahit konti. Sabi pa nga dito mga kababayan, tataas ang rating nyo ng 12 araw. Simpleng thank you Rendon, ma-appreciate ko na yan, wika ni Rendon. Alam nyo, sabi pa nga dito, eto may nag-comment nga eh, gano'n na ba siya kalakas, ba't di ka makahanap ng katapat? So sabi pa nga dito mga kababayan, basahin pa natin, mas magpapasalamat kami pag nagpipibi ka ng buong buhay mo. Masarap sa loob ng bahay ni Kuya, maraming pagkain doon. So by the way mga kababayan, ang punto lang kasi dito, wala tayong dapat ipagpasalamat kay Rendon. Yung pagpo-call out po niya, talaga pong kagustuhan niya lamang na mapansin ng publiko. Yun na po yun, wala nang iba pa. Kagustuhan niya lamang mapansin ng publiko kaya kino-call out niya ang MTRCB at pabor naman sa kanya yung mga nangyari. Bakit? Kasi napag-usapan po siya ng iba't ibang television, ng iba't ibang website at ng iba't ibang vlogger. Kaya pabor na yon sa kanyang publicity.